Mog a little. Magandang araw sa inyong lahat. Matulak na lang, magkuhan na niya diha. Meron lang po muna akong paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil ngayong hapon na ito. Kasi nakita ko sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang-photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Inday Sara, wala na kaming pakialam sa message ko, basta meron lang tayong selfie. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Isa-isa. Kaya, hindi kailangan mag-gigil dahil habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. I love you, ma'am! Maraming salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Ang susunod ko po ay yung unang ating pagdarasal at pakikiramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila. At kailangan ipaabot natin ang ating moral support, hindi man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Hindi na, wala ka. I love you, Bibi Sara! Maraming salamat. Unahin ko, mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya para sa araw na ito, na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Susunod, na pagpapasalamat ay siyempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil kung hindi dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers! Organizers! Maraming salamat sa inyo. Wala kami bayad! Libre lahat! Lahat tayo, ma'am. Hindi ba yan? Lahat tayo hindi nakatanggap ng maleta. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo. Ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras ng pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon.
Meron ang nawala sa trabaho. Absent po na! Nag-undertime, nag-absent, Absent po na! nawala ng trabaho dahil hindi pumasok. Hindi na natuloy ang biyahe. Hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami ang na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila Ay, totoo ba? para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Priceless. Ipa-frame namin yan! Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyong mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Ang kiniknap ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya po salamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat, gikan sa amuha pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kayo mi utang at akuputon kaninyong tanan mga kaigsuunan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. You're welcome! Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal,
tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito, ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, nawalang-wala yung pamilya namin ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kaninyong tanan. Then have it, ladies and gentlemen. The 15th Vice President of the Republic of the Philippines. Salamat pala nung sugod pa lang to. Ang susunod ay may time limit tayo sa bukas pa ako pupunta ng Hague. So, alas 12 tayo ngayon. Susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Joke lang. May sana grape drinks. Ang susunod ito ay ang estado ng ating bayan. Wala na, lugbok na. Alam naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin, hindi naman pinanganak na mayaman. So, ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral na maayos ang ating mga anak. Na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yun? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang lahi at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo, na hindi tayo nasa scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnenegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Malaki ng tax mo. Napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang corruption. Sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero, walang
available o walang opportunity sa trabaho. Kaya nga 2 years experience. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng education, pero umaalis sa ating bansa. Nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin na hindi tayo natatakot na mawawala, ma-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot. Na maril, masaksak, ma-hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay Sabi ni Jun Quick, sa ating daw yun. mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko lalabas, pupunta ng paaralan, Safety. nasigurado ako na walang mangyayari sa kanya. Na ako lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo, ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo sa Pilipinas, sinasabi natin mahal. Mahal ang cost of living. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang renta, totoo yan. Pero kung makikita din ninyo, sa ibang mga lugar, sa labas ng urban centers, mura lang ang cost of living. Kung ikumpara natin sa averaging. Pero, bakit hindi tayo namumurahan? Dahil sobrang baba ng sweldo. Kaya nauubos pa rin yung pera natin. May trabaho man tayo, ubos siya sa pagkain. Ubos siya sa pagbayad ng renta. Hindi na nga tayo makabili ng sarili nating bahay. Sa mga lugar ninyo, at sigurado ako, karamihan sa inyo, galing sa mga maliliit na munisipalidad sa mga probinsya. Sino ba ang may mga malalaking bahay? Di ba kayo lang? Di ba? Yung mga nakapagtrabaho sa abroad, ang simento ang bahay. Pero yung classmate ninyo na naiwan doon sa Pilipinas, na hindi lumabas, hindi nag-abroad, hindi nakipagsapalaran sa ibang bansa, lubog sa utang. Dahil sa kawalan ng Napakasimple ng gusto natin na makita sa ating bayan. Pero bakit kailangan umalis sa sariling bayan para lang maabot natin ang mga pangarap natin sa sarili natin at mga pangarap natin para sa pamilya natin? Marami, alam niyo ba, na marami ang kanilang tinitingnan ay mag-aral ako, makapagtapos ako, at mag-abroad ako. Parang naging normal na lang para sa mga Pilipino ang pangarap na abroad. mahirap. Mali yun. Dahil dapat ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin ng oportunidad. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayo umalis kung gusto natin. Hindi yung napipilitan tayo.
na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, naghihiwalay ang mga Totoo po. mag-asawa dahil kailangan umalis, lumabas. Dahil bakit? Walang-wala ang opportunities sa ating pagkakataon. Wala doon sa ating bayan. Napakasimple ng gusto natin at hindi mahirap yun ibigay ng pamahalaan. Bakit? Makikita ninyo yun sa ibang bansa. So bakit nagagawa nila? Walang korupsyon. Totoo yan. Dahil napakaraming buaya sa Pilipinas. Mali, maleta! Hindi ko alam kung ano ang nagbago simula nung panahon ng 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, hanggang ngayon, taon na ito, 2026. Ang nangyari sa ating mga Pilipino, nagkanya-kanya tayo. Yung mga nakaupo, umangat, nagkaroon ng kapangyarihan, naging makasarili. Bahala na kayo sa buhay ninyo, basta ako, nakaangat na ako. Hindi ko alam. Hindi ako social worker, hindi ako sociologist. Hindi ko alam anong nangyari sa atin. At ang nangyari pa, kapag hindi ka sumama, sumabay, Kulong ka. Yes! umayon Pangalan! sa kanila, ay ikaw ang mali at ikukulong ka. Ulag-ulagan naman. Ganon ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Napakasimple ng gusto natin. Alam naman natin pwede. Dahil nakikita natin sa ibang bansa. Pero, hindi natin nakikita dahil naging makasarili ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Kulong na niya lahat. Nakasasal kulong. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Isa pa na laging nangyayari sa atin. Taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin? Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, Kasi ninakaw na sa yung lindol, budget. at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi
hindi na makabangon ulit. Dahil sa corrupt. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu. Noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang bag kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Magpasa po tayo. Hindi po umansa kasi ito yung... Kaya sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ba? Man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Ayan. Hold up. Mamig na yun ngayon. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Idagdag mo ang illegal na droga, Yan ang gusto ko. nagkaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, Nanakaw. kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters. Alaga ni Risa Bugbog Altamir. din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na. Ang mga leader natin, nagkanya-kanya na ang mga Buhaya. Buhaya. Wala na Pilipinas. Crocodile farm na. Philippine crocodiles. Marami sa kanila, at alam niyo yan, Tama. marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. Ayan. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadain para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Biglang nagkasakit. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon, ang sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget, ubos na naman yan. Ay, for sure, Bibi Sara. Wala na. Walang tigil ang nakawan. Nasilang mga Hoy, ang Manila na Pilipino. yung higa. Ngayon, hindi ko masagot kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Pero, ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Hindi tayo magpapatalo sa ilan
sarili nilang balak. Mamatay din yung sila. Ang sarili nilang interes. Nagpapasalamat tayo lagi sa ating mga overseas Filipino workers. At sa mga Filipino migrants. Dahil alam naman natin na ang dollars ninyo ang pinakamalaking remittance na pumapasok sa Pilipinas. Busog ang mga buhaya. Pounds. Mas malaki pa. Ang pounds ninyo na pumapasok sa ating bayan. Yun yung nagbibigay ng malaking buffer reserves sa atin. Kaya nga diba, ang bagong bayani ay ang overseas Filipinos. Napakalaki ng pagpapasalamat ng buong bansa sa inyong kontribusyon sa ating ekonomiya. Hindi nagpapasalamat sa BBM. Oo nga. Hindi na kasalaman yung At gusto namin malaman ninyong lahat na kami na nandoon sa Pilipinas. We truly appreciate your determination and hard work. Lalong-lalo na sa mga kapatid ninyo, pamangkin ninyo, nanay at tatay, mga magulang ninyo na sinusuportahan ninyo doon sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa inyong mga kapamilya at sa ating bayan. Mga kababayan, pangarap natin ang araw na pwede tayong umuwi sa Pilipinas. Retire sa Pilipinas. Pangarap natin ang araw na kapag sinabi natin dito ako magtatrabaho dahil okay naman ang sweldo. Uy, kami pakikala. Dito, trabaho ng isang tao lang, ng dalawang tao lang, kundi trabaho ito ng isang sambayanan. Kailangan natin magtulong-tulong para na maibalik natin sa ating bayan ang tapang at Malasakit! tapang at malasakit na nakikita natin sa puso ng mga Pilipino na nawala. Hindi natin alam kung bakit, pero dapat alalahanin natin na ang bayan natin ay para sa ating mga anak. Dahil ano ba ang edad nating lahat na nandito ngayon? 60, 70. Ilang taon na lang ang naiiwan sa atin? 20 years, 25 years. Pero ilang taon ang naiiwan para sa ating mga anak? 50, 70 years. Ibig sabihin, dapat paniguraduhin natin na 70 years from now, mas maganda, maayos, malakas, doon ay kalambuan, doon ay kalinaw ang atuang nasod para sa ating mga anak. Ayaw natin na 70 years from now, ang ating mga anak
para lang masuportahan ang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Hindi siya trabaho ng isang tao lang. Trabaho natin yan para sa ating mga anak, mga apo. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Shukran.